Pag-usan tayo at ay women's tayo at papampay dyan may isang service kanta natin. Palapakan po natin ang kanyang buhay ng ating mga kapatid. Tayo po sandaling po at tayo po ay manalangin. Patuloy kami nagpupuri aming Diyos at dinadakila ang iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtanggiling mo sa bawat isa sa amin. Kami na mga mahina o Diyos, ngunit dahil sa iyo, kami po ay nagiging karapat-dapat at lumalakas sa iyong harapan. Sama-sama kami dumudulog sa iyo, Panginoon, sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus. At ang layo namin, Panginoon, ay makinig, mapagpala ng iyong mensahe ngayong umaga. Tulungan ko kami, Panginoon, na walang maging hadlang upang ang iyong mensahe ay manakaw sa amin ng kaaway. Bagkus, Panginoon, maging kagalakan namin ang makinggan ito, maging encouragement sa amin, O Lord, upang patuloy mo kami magamit mightily and effectively sa iyong ubasan. At sa huli, Panginoon, ang pangalan mo ang siyang tanging mataas sa aming mabuhay. Kay Jesus na aming tagapagligtas, ito ang aming sama-sama panalangin. Amen. Good morning po and welcome sa pagbubukas ng unang linggo ng bagong konferensya. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Medyo mahirap yung ating pinagdaanan na nakaraang konferensya, but mabuti ang Diyos at patuloy na tayong pinagpapala. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid, ay hinala natin sa Marcos, sa Kapitulo 6, o Mark chapter 6, sa verses 1 to 13. Hindi ko na po babasahin at nabasa naman na po. At ito po ay pinamagatan nating pagpapalakas at pagpapayaman ng ating pananampalataya. Pagpapalakas at pagpapayaman ng ating pananampalataya. Bago po tayo tumungo dun sa pagkayaklat natin ngayong umaga, hayaan yung baliktanawan natin yung mga mahalagang pangyayari doon sa Mark chapter 5. Tatlong bagay yung very striking doon na pwede nating pagbasihan kung paano tumuloy o dumaloy ang mga pagministeryo ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga disipulo. Doon sa unang mga talata ng Kapitulo 5 ng Aklatang Marcos, makikita natin doon na nagpalayas ng masamang espiritu ang ating Panginoong Jesucristo. And it's very clear doon na kilala mismo ng masamang espiritu nito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa ay yung babae matagal nang dinudugo. Marami siyang pera, naubos na ang kanyang yaman, hindi siya makahanap ng lunas. At kung narinig niya na nandun sa gawin nila ang ating Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang lahat na kaya niyang gawin kahit na siya ay makipagsiksikan upang maranasan niya ang sinasabing pagpapagaling ng taong ito. At hindi ito ibinagkait sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, yung isang pinuno na si Jairo o si Jairus ay di umano namatay na yung kanyang anak base sa obserbasyon ng marami na malapit ko sa kanilang bahay at nakakaalam ng pangyayari. Subalit sa lahat ng ito, ipinakita ng Panginoong Yesus sa kanila ng mga naroon, lalo higit si Jairus na nanampalataya na mabubuhay ang kanyang anak. Ipinagkaloob ito sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa matter of fact, pinalis niya maraming tao at isinama niya naman sa loob ng bahay ni Jairus ay yung mga may pananampalataya. Dito natin makikita, mga kapatid, kung paano isinet ng ating Panginoong Jesucristo yung senaryo na sumunod. Hatang marahil sa aking sariling pagtanto, ang nais ng Panginoon ay mas marami pa sana ang sumampalataya at sumunod sa Kanya. Doon sa sumunod na yugto sa chapter 6. So balik sa kabuuan ng chapter 6, makikita natin na mas marami pa rin ang
hindi naniwala. So tignan po natin, sa Mark 6, kung tayo tutuloy po doon, dalawang bagay ang nais ko bigyan pansin doon. From Capernaum, kung saan nagbalik ng buhay, nagpagaling, nagpalayas ng masamang espiritu ang ating Panginoon, tumungo siya sa kanyang sariling bayan sa Nazaret. At nung umabot ang araw ng Sabat, o yung Sabbath day, hindi mo na kailangan hanapin kung saan si Jesus. Sapagkat ito ay araw ng pahinga, alam niya na dapat nandun siya sa templo. And He did the same. Nagturo ang Panginoon doon sa loob ng templo. Now, ano po yung mga pwede natin makita doon sa istorya na binasa na kanina sa aklat ng Marcos sa mga naunang talata hanggang 13. So may mga bagay doon na magandang bigyan natin pansin, mga kapatid. Lalo tayo ay tumutungo sa bagong konferensya at hindi natin itinatapwa at isinasa tabi na maaaring mangyari ang mga ito sa atin o higit pa. So tingnan po natin, una na makikita natin dyan ay nung sila ay tumawid na papuntang Nazaret, iba't iba yung mga palagay, iba't iba yung puna, iba't iba yung mga itinapon ng mga salita at pagtutuya sa ating Panginoon. Silipin na po natin. Una ang sabi doon, saan niya natutunan? Because He was full of wisdom. At hindi nila akalain na ang isang karpintero ito ay magkakaroon ng ganong karunungan. Pangalawa, na tinatanong ng marami sa kanya, anong karunungan ang meron ng taong ito? At pangatlo, paano siya naghihimala? So, there were multitude of people around Him. At kasama dito yung mga Pariseo, of course, kung saan paborito siyang hanapan ng butas. So, ano yung layon nila sa pagtatanong na ito? If we're going to be asked. So, isa lang po ang layo ng mga tao kung bakit siya tinatanong. To disqualify His power and authority. Yun ang layo po kung bakit sila tinatanong. Dahil nagiging popular na si Jesus, marami na ang gumagaling na hindi nagagawa ng mga Pariseo at ng mga kaanib nito. Samantalang si Jesus ay nagpa-prosper ang kanyang ministry. They are doing everything that they could para ipawalang halaga ang lahat ng ito. But the more they reject our Lord Jesus Christ, the more believers come to Him in repentance. At hindi lang ito natapos, mga kapatid, dahil may mga sumunod pa silang mga tanong at tono ng panunuya. Sabi ito, hindi ba isa siyang karpintero? Binabalikan mo nakaraan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ba siya isang karpintero? At susunod na tinanong pa, Anak ni Maria yan yung disgrasyada. At hindi pa sila nagkasatol, mga kapatid. Ito pa yung sunod. Hindi ba kapatid na Santiago, Jose, Judas at Simon yan? Ano kanilang binibigyan ng emphasis doon? Anak ito ng mahirap. Wala itong pinag-aralan. Wala siyang karapatan na gawin ang mga bagay na ito. So these are the common rejections that you and I, if we're going to look back our faith, our continuous na pagsunod sa ating Panginoon, one way or another, nararanasan natin ang mga bagay na ito. Habang tumataas ang taas ng ating pananampalataya, hindi tumitigil ang kaaway upang tayo libakin, upang tayo ibalik, upang tayo ipahiya, at hindi na tayo magpatuloy. Kaya tingnan niyo po, sa mga pananalitang ito, iisa ang layo nila. To destroy Jesus' reputation.
kasi ng mga Pariseo na nagiging popular na si Jesus. Alam kasi ng mga Pariseo na unti-unti ang pag-asa ng taong bayan ay nalilipat na sa ating Panginoong Jesucristo. And because of this unbelief, pansinin niyo po, kapag tayo ay hindi naniniwala sa magagawa ng Diyos sa buhay natin, tingnan niyo po ang nangyari. Kung doon sa may lugar ng Capernaum kung saan sila nanggaling, nagpahayag, nagpakita, nagpamalas ng habag at biyaya ang ating Panginoon, dito sa lugar kung saan siya isinilang, hindi siya tinanggap. Marami ang hindi naniwala kung saan siya nagmula. At ang sabi din sa ating binasa, ilan lamang ang naniwala. Nakakalungkot, hindi po ba? Sometimes we are declaring, we are promoting that we are the Son of the Lord Jesus Christ, pero minsan nakakalimutan natin na hindi na pala yun ang silip sa atin ng ating mga sasambahay, mga kakilala. Kahit pa nasasaksihan natin at nararanasan ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, kung hindi natin ito lubusang tinatanggap at pinapananampalatayanan, kailanman mga kapatid, hindi tayo makakasunod sa Diyos at di makakaakay kahit isang kaluluwa. Amen po ba? Sa ating pagsunod, marami ang hindi tayo paniniwalaan. Kaya napakahalaga na ang ating buhay na binago ni Kristo ang siyang nagpapatotoo sa lahat ng ating mga ginagawa at sinasabi. Ito na yung nakikita nila sa ating mga kapatid. Namatay na yung luma nating pagkatao, ang refleksyon na nakikita sa atin bilang mga anak ng Diyos ay sana yung pagbabagong iyon. And maybe one of the reasons why marami pa tayo naririnig ng mga paghamon sa ating pananampalataya, maybe there is still something na kailangan ayusin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi po mawawala ang mga unbelievers. Yung mga, totoo ba? Lalo na kapag ang binabalikan nila mga kapatid ay yung luma natin pagkatao. Lalo na kung nakikita nila sa atin na tayo pa rin pala yung dati. Amen po ba? Isa sa mga dahilan kung bakit, if you are observant enough, ay inilalagay ko na yung prefix na reverend doon po sa aking pangalan. Ito po ay hindi upang magyabang. No, sir. Ito po ay hindi upang ipamukha sa lahat na ito na ako ngayon. No, sir. I started writing it recently to remind myself that I am not anymore your ordinary local or licensed pastor. I am your servant, Reverend Enrico Varga Loresco. At kahit ano pa ang maranasan ng inyong lingkod, namin mga manggagawa, na iba't ibang mga rejections, iba't ibang mga harsh or even unpleasant words, nagpapatotoo lamang ito, mga kapatid, na yung buhay namin ay nababago. Na yung aming ipinamamahagi, yung aming ibinabahagi sa inyo ay pawang
ito yung nais ng ating Panginoon. Yes, sir. I am now your servant, Enrico B. Lorenzo. It reminds me na mas dapat kong pag-ibayuhin, mas dapat kong pag-ingatan, mas dapat kong protektahan ang mas malalim kong relasyon na ngayon sa aking Panginoon. Hindi na po biro. Hindi na tayo nakikipaglaro pa. And even you, mga kapatid, nung sumuko kayo sa Panginoon, you earn the name at ang tawag sa inyo, anak ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang at dahil kayo ay anak ng Diyos, it carries a more accountability. Para patuloy na ipamuhay ng bawat isa sa atin na tayo nga ay patay na. At ang nabubuhay sa atin ay si Kristo na lamang. Kaya huwag po kayong mawawalan ng loob, takas ng loob. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kapag ka dumarating sa buhay natin ang mga katulad nito. Alalahanin natin na merong isa na lahat ng yan ay niyakap niya. At hindi mo pwede ikumpara ang nararanasan mo ngayon sa dinanas ng taong ito. Ang ating Panginoong Yesu Cristo. He has all the reason to let us go. Talikuran na lang sana niya tayo dahil matitigas ang ulo ng bawat isa sa atin. Pero hindi po. The more na pinakita niya sa kanyang Ama na kailangan kong marinig ang mabuting balita ng kaligtasan nito upang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. It reminds us as God's people, as among the set apart, it reminds us na meron tayong mas malalim na accountability sa mga tao sa ating paligid, lalo na yung nauuhaw sa salita ng ating Diyos. Pangalawa po, sa verse 6 to 9, ang makikita po natin doon ay tinuruan ni Jesus ang mga taga-roon. Ibig sabihin yung mga naniwala. At isinugo ang mga alagad. Babalikan natin, teka-tekalawa po ang sinabi doon ni Marcos. So, ano po ang sinasabi sa atin dito? Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay kanyang isusugo at gagamitin para maluwalhati siya, maganap ang kanyang kalooban, binigyan niya ng kapangyarihan ang mga naniwala. God empower His people, His chosen generation. Kayo po yun. Tayo po yun. Ang sabi pa niya doon, huwag magdala ng anuman maliban sa tungkod. Tungkod, here represents the truth. It represents the Word of God. Na dapat kapag ikaw ay humahayo, kapag ikaw ay nagpupunta sa ibang lugar, kapag ikaw ay may ginagawa, wala nang naririnig sa iyo kung hindi ang katotohanan na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon mong Hesus Kristo. Wala nang naririnig sa iyo ng mga mura, wala nang naririnig sa iyo ng hindi magagandang salita, sapagkat ito yung pinanggol sa iyo ng Panginoon at pinilitan niya ng katotohanan. Pinalitan niya ng kapayapaan upang ang buhay mo ay magdala ng kagalakan at kapayapaan sa bawat isa na makakasalamuha at kakarinig sa iyo. Sabi pa doon, huwag magdala ng pagkain. They need to trust God.
will feed them, will provide for everything they need. Dahil sila ay inutusan niya. Dahil sila ay inihayo niya. Hindi ka nga makakailangan ng kahit anuman kapag totoong ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba? You will lack nothing. Ang sabi po niya, you will lack nothing. Huwag magdala ng balutan o pera. Kailangan makita sa kanila, kailangan makita sa atin na ang ating mga suot ay ang bago nating pagkatao. Kaya inutusan, binawalan ng Panginoong Kristo yung mga nagdad at mga naniwala na sa kanilang paghayo, huwag na magdala ng mga bagay na ito dahil ayaw ng Panginoon na makita pa sila doon sa dati nilang kalagayan. Kaya tignan po natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Now that we are yearning po at nagpaprogress sa bagong komperensyang ito, mainam na maintindihan natin ang mga bagay na ito upang mas magamit ka, upang mas marami ang mapagpala sa iyo, upang mas malalim at lubos mong maunawaan na bilang alagad ng Diyos, si Kristo ay sapat na. Ang sabi pa po doon, magsuot ng sandalyas. Kung pagpatuloy natin yung pagbabasa ng unahang 13 talata, may bahagi doon na binasa kanina na kung hindi ka tatanggapin sa bahay na pupuntahan mo, pagpagin mo ang sandalyas. Pagpapatunay na hindi mo tanggap ang katotohanan. So yung sandalyas dito, mga kapatid, ay sumisimbolo ng pagiging mababang loob. Pagiging isang servant. At yung minsan, yung servanthood ang nawawala sa marami sa atin. Pag tayo ay na-empower na, parang isang tayo na lang. Let us not forget who we are. Let us not forget kung kanino nang gagaling ang lakas mo at kapangyarihan sa mga panahon nagpasakop na tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Just the same as the early disciples, yung pagbabahagi ng kapangyarihan at kaalaman tungkol kay Kristo, kung naniniwala ka na kaya mo rin gawin ang mga ginawa nila, mangyayari nga ito sa iyo. Ang sabi at pangako ng Mark chapter 5 verse 36. Only believe. Only believe. Wala nang ni-require sa iyo ang Panginoon na dapat mong gawin. Only believe. The impossible things shall happen for those who believe. Pangatlo po, sa verse 12 and 13, inihayo sila ni Jesus na dala ang iisang mensahe. Ano pong sabi niya doon? Ipangaral na dapat na magsisi ang tao at talikuran ang kasalanan. Maipakita at maranasan ng mga walang pananampalataya na kapangyarihan, habag at pag-ibig ni Jesus ay totoo at maaari nilang makamit kung sila ay maniniwala at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi natin makakalimutan yung mission statement ng ating church na nagkaisang Metodista na Pilipinas. Sabi ng ating mission statement. Next po. Yeah. To make disciples for the transformation of the world. Sipin nyo, magmula nung tumawag ng 12 ang ating Panginoon, ang mensahe ng kanyang ministeryo is to make disciples, to transform the world.
Wala pa ang bawat isa sa atin noong panahon na yun. Lumipas ang maraming taon. Sa ating panahon ngayon, iisa pa rin ang panawagan ng Iglesia. Iisa pa rin ang hinihintay ng Panginoon sa iyo at sa akin. To make disciples. To transform the world. Ang problema, kung tayo ay hindi pa na-transform, kung tayo ay hindi pa totoong alagad ng Diyos, kung tayo ay bumabalik pa rin doon sa ating lumang kasuotan, hindi mangyayari na makapag-disciple ang bawat isa sa atin. And do not expect that this word will gonna heal. Hindi magbabago ang mundo ito kung ikaw at ako ay mananatiling naglalaro sa kasalanan. Kung kailan maalwan, saka makikita ng very active kagawain ng Panginoon. Kapag hindi available, hindi mo na matawagan, hindi mo na makita, at ay nakakalungkot, ipasahin ng mensahe ay hindi na nabasa. Kaya nga ang mensahe ng Panginoon ay para lamang doon sa totoong naniniwala. Palakpakan mo ang Panginoon mo kung kasama ka doon sa mga naniniwala na yun. Hindi binago ng Panginoon ang kanyang panawagan sa ng lahat ng inira. Magdisipulo kayo. Pero bago ka mag-disciple, dapat ikaw muna ay disciple. Kasi ano ang sasabihin mo sa kanila? At kung ini-expect mo na magbabago sila, dapat ikaw muna ang ma-transform. Di mo nakikita ka pa nila sa dati mo. How can we win so? Paano mo haharapin ang Panginoon pag araw na yun? Kasi sinasabi mo, Panginoon kita, pero wala ka namang naging bunga. Sa huli, ito po yung iyon kong take away natin. Una, maraming ginagawa ang Diyos kahit sa ating panahon upang patuloy nating maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating maniwala sa lahat ng ito. Kaya masabi ni Mark, only believe. Be a Christ witness in season and out of season. Hindi lang yung pagka tayo available, empower tayo, naglalagablab ang ating pagsunod sa Panginoon. In season and out of season. Dapat nagiging witness tayo ng ating Diyos. Kasi nung hinagupit na ang Panginoong Jesus, nung hinahabol na at pinapatay yung mga naunang disciples sa atin, huminto na sila. At nung wala na, alam ulit sila nagpatuloy, hindi si Jesus ang kanilang sinundan. Pangalawa, pinalalakas at iginagayak ni Kristo ang kanyang mga alagad upang maghanda at karapat-dapat sa lahat ng oras. Let us continue to have a hunger for truth at ipamahagi natin ito. Equip yourself with new strategies in discipling. Win more souls for Jesus. And pangatlo, huwag mapagod na manalangin. If only you were with us doon sa Kapastar lang, you will certainly felt the same spirit. Tutusukin ka ng Panginoon dahil alam niya na pupulang ka sa pananalangin. Amen po ba? Samantalang ito yung napakabisang weapon na binigay sa iyo ng Panginoon upang mapagwagihan mo ang lahat ng rejection, lahat ng mga
issues, lahat ng problema. Sabi niya doon, huwag kang mapagod na manalangin at humingi ng kalakasan sa Panginoon. Remember that you are called for a purpose, to be part of His great commission. Next po. Sabi ni Mahatma Gandhi, isa siyang freedom fighter, freedom fighter ng India during his time. Sabi niya, be the change you want to see in the world. Kung gusto mo raw makakita ng pagbabago sa mundong kinabibilangan mo, magsimula ito sa iyo. Huwag mo itong hanapin sa iba. Pagsimulan mo, magsimula sa iyo. Ganun din sa loob ng church. Kung gusto mong mas lalong yumabong ang ministeryo ng iglesia na kung saan ka kabilang, magsimula ito sa iyo. Amin ko ba? Magsimula ito sa bawat isa sa atin. Pagtulong-tulungan natin, mga kapatid, na habang pinapalakas at pinagyayaman natin ang ating pananampalataya, hindi nawawala yung ating focus to make disciples. Sabi ni Mahatma Gandhi, to transform, change the world. Subalit yung word na change, mga kapatid, can either be bad or good. Kaya medyo pinilitan mo. Ito naman po yung sa akin. Be the good change you want to see in the world. Lagi na lang yung good ang hanapin mo. Lagi na lang yung mabuti ang gawin mo. Lagi na lang ang laman ng iyong puso at isipan kung ano yung makakabuti sa iyong kapwa. Bakit? Dahil kapag ito ay kabutihan ng mas nakakarami, ang nalululahati sa buhay mo ay hindi na si Eric, kundi the one who is now living in you. The one who is blessing you with tremendous blessing. The one who is constantly protecting you as you partake in His ministry. We will never change the world by going to church. We will only change the world by being the church. Magandang umaga po, mga kapatid. Purihin mo ating Panginoon.